if you notice, i-attempt muna nila na i-debunk eh. Pero pag sila ay napahiya na, pepektosan nila ng konti, pero sila pa rin yung panalo. Pero ito, may first-hand information na ako mismo nakakita, kitang-kita ko po with my own eyes, NBI. So, wag niyo po kaming sisihin. Nakita niyo po Hindi ba? NBA, ha? Hindi. Kasi minsan baka NBA yan. May number 33 sa likod. Hindi kaya NPA. Hindi din, Ay, hindi din. NPA. Attorney, meron silang bagong narrative ngayon na sinasabi nila, ito daw yung nangyari dito, parang pakulo lang daw to ni Senator Cayetano. Para makatakas si... Oo. Ikaw, nandun ka doon sa loob nung Senado. Can you explain your experience mo? Paano natin i-debunk yung sinasabi nila na... Kasi si Trillanes din nagsimula niyan na pasimuno ng ni Cayetano para yung simpatya mapunta sa kanila. Alam nyo, noong araw, nagbibigay pa ako ng konting benefit of the doubt dyan kay Trillanes, kay Matibag, kasi iniisip ko, baka politika lang yan. Pero ito, these are outright lies. Kasi nandun ako mismo. Katabing-katabi ko si Alan Peter Cayetano nung narinig namin yung mga putukan. Kala nga nila fireworks eh. Ako pa nga yung unang pumunta sa bintana. Tinignan ko, hindi fireworks yan eh. Kasi shooter yung tatay ko dati. Alam ko, tunog ng baril eh. Sabi ko, hindi pa putok to. May sumisigaw na. Sabi ko, mukhang wakas ko na to. Kawawa naman yung baby ko. Yun ang una kong iniisip talaga eh. Nakita ko yung mukha ni Senator Alan Cayetano na sincere, totoong gulat. Yung tipong, oh, okay, what should we do? He was trying to remain his normal, calm self. Pero totoo siyang nataranta ng konti. Si Senator Pia, nakita ko nakikipagsigawan kay Matibag sa telepono. Nakita ko po yun. Lahat po yan first hand. So, Narinig paano mo din kung... yung sinigawan siya? Narinig ko. Hindi ko dinig yung sigaw kasi siyempre telepono eh. Pero nakikita ko yung reaction niya na sinabi niya, ikaw kaya ang bombahin. Gumanon siya eh. Tapos ni-report niya pagbaba. Can you imagine kung ano itong sinabi ni Matibag sa akin? Something like that, no? So, madalas po kasi tayong lahat ay mga popcorn na peanut gallery lang tayo sa mga balita. Pero ito po, hindi yung ganon. Iba yun. Ibang show yun, ha? Oo, hindi. In the original sense, no, na para tayong mga bystander. Pwede na, coach? Pero ito, hindi po kami bystander. Biktima kami nung Senate attack. So para nila isisi, victim shaming po yan. Victim blaming, victim shaming, ano pa ba ang mga terms ng mga bata ngayon? Lagi nilang ginagamit yung mga victim shaming. Diba? Yan po, I can assure you mga kababayan, sa mga kaibigan ko po na kahit paano nag-iisip pa, at least on this account, hindi po totoo yung sinasabi nila. Doon naman po kay Senate President Alan Cayetano, base lang po dun sa nakaraan niyang press con at yung parang outward niya na nagalit dun sa nangyari. And he categorically calls it an attack on the Senate. Parang imposible na hindi siya mag-take ng legal action. So I predict a legal action from the attorney, Alan Peter Cayetano. Kasi sedition, ang sabi nyo, isa sa mga Opinion ko yan. possible law na binrake dito. Oo. And that's non-bailable. Oo. Mataas yun. Kasi... So, ibig bang sabihin nito, posibleng si Matibag ay humarap dito sa kaso na to? Or yung tauhan lang niya? Hindi, kasi pati si Trillanes, in my opinion, kasi conspiracy, di ba? The act of one is the act of all. Hindi naman kailangan ikaw yung kasama sa nag-aaresto. Kahit nandun ka sa isang kwarto na nakikiplano at may Xerox na ICC warrant, kasali ka pa rin kung yun yung common plan, common design, di ba? So, balak namin mag-file against all of them. Bahala na ang korte mag-decide based on the evidence that we will produce. Attorney, sabi kasi ni Attorney Matibag, rumesponde lang daw sila sa request ng GSIS. So now... Nagtatanggal ng kandado para mabuksan at ikandado ulit, no? Tamang ganun ba, di ba? Ito bang makukonsider ba natin na premise na ng Senado? Kasi magdingding lang ang pagitan eh.
Ako, the judge would probably look at the intent. No? The intent, hindi na yung mga spatial arrangement or whatever. They will look at the intent. Because hindi naman po simple trespassing ang ipapile mo dyan if ever eh. 'Di ba? What was the attempt? At the very least, it was an attempt at either an unlawful arrest or baka nga terrorism pa yan eh. Hindi mo alam kung ano yung intent kasi eh. Masyadong malabo, no? So, we'll see. At saka kung kailangan ng protection ng GSIS, di ba dapat police ang ni-request, hindi NBI? At kung sakasakaling lumabas ba si Bato, halimbawa lang, doon sa GSIS at pinigilan ng NBI, without proper authority, di ba pwede makonsider yung na kidnapping ang gagawin nila? Kidnapping, unlawful arrest, violation pa rin ng parliamentary immunity, napakadaming kaso eh. The point being na marami pong inconsistencies ang sinasabi ni Director Matibag. Nagbabangga-bangga na po ang sinasabi niya at ng palasyo. At it seems to me na obvious naman po sa lahat ng mga nag-iisip pa na yung mga statements niya ay puro cover up, no? He is making it up as he goes along. Pag merong nag-accuse sa kanya na parang ano kayo nun, sinusubukan yung pumasok, hindi po, tinatanggal lang namin yung kandado para i-secure ulit. Laging ganun eh. Tapos, nung nangako siya kay Ala na magpapakita kami ng warrant, nasa kotse lang. 'Di ba? Tapos hindi naman. Wala pa naman pong totoo. Ako, hindi ko pa siya inaaway, ano? Pero kasi these are his actions. Nangangako siya, nagko-commit siya, hindi naman po nagkakatotoo. At kung totoo yung sinabi ng Pangulo na nung alas 4, pinapa-pull out na sila, which by the way, incriminates the President na they're acting up on his orders. But let's set that aside. Nandun pa rin sila pagkatapos, di ba? Ibig sabihin, nilabag din nila yung supposed leader nila. So madami pong hindi nagtutugma sa mga sinasabi niya. So he cannot expect us to respect his next pronouncements. Actually, di talaga nagtutugma-tugma yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ni NBI Matibag, tsaka ni Claire Castro. Now, ang bali-balita po, yung nahuli daw ay driver. Yung Oragon ba yun? Oragon? Oragon. In a Oragon. lawyer's perspective, pwede ba magdala ng baril ang isang driver ng NBI? Tsaka wag na natin pag-usapan kung driver siya. Volunteer daw eh. Again, another pronouncement by him. I don't even know where to begin, Master Judea, kasi binigyan mo ng baril yung volunteer na hindi daw niya Pinahawak lang daw, pinahawak. hindi naman daw niya kontrolado yung hawak niyang baril. It is at least clear yung kanyang lack of a coherent story. No? So at least, at the very least, yung character niya pwede nating i-judge. At nagsalita na rin yung asawa ng driver na wala talagang baril yung asawa niya. Hindi daw talaga nagdadala ng baril yun. So, ibig sabihin, nung nagkataon na nangyari yun, may nagbigay talaga ng baril kung sakaling totoo yun. Alam niyo, Bawal yun, walang lisensya siya. Bawal yun. Hindi ka pwede magawa, wala ka lisensya. Hindi, meron daw pinagbitbit. Yun ang dahilan nila eh. Inutusan lang magbitbit. Yung baril. violation pa rin yun ng Illegal Firearms and Ammunition Act. Violation pa rin yun. Di ba ka may bagong license, yung taga-bit-bit. Kaya lang, attorney, isa sa mga laging sinasabi na huli daw, kasi bumalik, kinuha yung bag. O yung tactical bag. Tactical bag. May balita, ewan ko kung totoo ito, i-confirm mo na lang, may mga ID daw doon sa bag. Totoo ba yun, na may ID ng mga NBI doon sa bag? Hindi ko pa kasi nakikita, pero pareho lang siguro tayo na naririnig na balita. Pero bakit hindi natin pinupukusan, pagtuunan natin ng pansin, yung fact na pinaputok yung baril? Huwag muna natin pag-usapan kung sino siya o kung ano man. Basta the point is he was acting apparently on the instructions of the NBI. He was with them. They do not deny his participation. They do not deny that he was accepting directions from them. So, in effect, siya at that time was acting under the control and supervision of the NBI. So, kung kanino man yung baril na yun, separate na kaso na yun. Ang nagpaputok ay isang tao na kontrolado nung NBI.
sagot nila yun. Pero sabi ng presidente, hindi daw ito gobyerno kung sino man daw yung nagpaputok dyan. Kung Senate side yan, government pa din yan. Kung NBI side, government pa din yan. So sino yung tinutukoy niya na hindi gobyerno? Baka ewan ko kung anong multo na po yung... Alam ko, Ghost NBI. Kasi uso Ghost ngayon, di ba? Ghost Blood Control. Ito, Ghost NBI. Ito po, ang lahat po ng nababalitaan natin, puro second-hand information. Let me give you first-hand. Kami po ay nakakulong dun sa kwarto ni Senator Bato kagabi. Hindi na namin alam ang gagawin, no? Nanggaling kami dun sa kwarto ni Alan Cayetano, sa second floor kasi yan. Nung dumating na si Secretary John Vic, nag-provide siya ng escort para makapunta kami sa kanya-kanyang kwarto. Kasi ang sisikip na dun sa mga kwarto, no? Nakapunta kami at kinulong kami, lockdown kami sa kwarto ni Bato. Pagtingin namin, doon sa, may biranda yan kung nakapasok na yan sa Senate, no? May mga nakita kaming tao doon na nagpapasok-pasok pa rin doon sa GSIS. Binidyohan namin ni Atty. Torion. Flashlight, Oo, may flashlight. Apparently, still trying to find ways in or something. May NBI. Tinawag kaming sinungaling ng mga kung sino-sinong media. They denied it at first, tapos biglang ngayon sasabihin na nila na totoo, pero puro ganon, di ba? First-hand information na Pero namin dininay yun. nila yun. Sabi nila, walang Dininay nila. NBI, nandito kami sa fellowship. If you notice, i-attempt muna nila na i-debunk eh. Pero pag sila ay napahiya na, pepektosan nila ng konti, pero sila pa rin yung panalo. Pero ito, may first-hand information na ako. Ako mismo nakakita, kitang-kita ko po with my own eyes, NBI. So, wag niyo po kaming sisihin. Nakita niyo po Hindi ba? NBA, ha? Hindi. Kasi minsan baka NBA yan. May number 33 sa likod. Hindi kaya NPA. Hindi din. NPA. Attorney, meron silang bagong narrative ngayon na sinasabi nila, ito daw yung nangyari dito, parang pakulo lang daw to ni Senator Cayetano. Para makatakas si... Oo. Ikaw, nandun ka doon sa loob nung Senado. Can you explain your experience mo? Paano natin i-debunk yung sinasabi nila na kasi si Trillanes din nagsimula niyan na pasimuno ng ni Cayetano para yung simpatya mapunta sa kanila. Alam nyo, noong araw, nagbibigay pa ako ng konting benefit of the doubt dyan kaila Trillanes, kaila Matibag, kasi iniisip ko, baka politika lang yan. Pero ito, these are outright lies. Kasi nandun ako mismo. Katabing-katabi ko si Alan Peter Cayetano nung narinig namin yung mga putukan. Kala nga nila fireworks eh. Ako pa nga yung unang pumunta sa bintana. Tinignan ko, hindi fireworks yan eh. Kasi shooter yung tatay ko dati. Alam ko, tunog ng baril eh. Sabi ko, hindi pa putok to. May sumisigaw na. Sabi ko, mukhang wakas ko na to. Kawawa naman yung baby ko. Yun ang una kong iniisip talaga eh. Nakita ko yung mukha ni Senator Alan Cayetano na sincere, totoong gulat. Yung tipong, oh, okay, what should we do? He was trying to remain his normal, calm self. Pero totoo siyang nataranta ng konti. Si Senator Pia, nakita ko, nakikipagsigawan kay Matibag sa telepono. Nakita ko po yun. Lahat po yan first hand. So, Narinig paano mo din kung... yung sinigawan siya? Narinig ko. Hindi ko dinig yung sigaw kasi siyempre telepono eh. Pero nakikita ko yung reaction niya na sinabi niya, ikaw kaya ang bombahin. Gumanon siya eh. Tapos ni-report niya pagbaba. Can you imagine kung ano itong sinabi ni Matibag sa akin? Something like that, no? So, madalas po kasi tayong lahat ay mga popcorn na peanut gallery lang tayo sa mga balita. Pero ito po, hindi yung ganon. Iba yun. Ibang show yun, ha? Oo, hindi. In the original sense, no, na para tayong mga bystander. Pwede na, coach? Pero ito, hindi po kami bystander. Biktima kami nung Senate attack. So para nila isisi, victim shaming po yan. Victim blaming, victim shaming, ano pa ba ang mga terms ng mga bata ngayon? Lagi nilang ginagamit yung mga victim shaming. Diba? Yan po, I can assure you mga kababayan, sa mga kaibigan ko po na kahit papano nag-iisip pa, at least on this account, hindi po totoo yung sinasabi nila. Hindi po yan stage ni Bato, hindi yan stage ni Alan. I was there, I can tell you with a straight and honest face.
Hindi po nila kagagawa niyan. Wala namang tumili na senador. Meron siguro. Yung mga babae. Yung mga babae. Kasi tumili Lima. yung isang reporter doon, tumitili talaga nung nagkaputo. Gumagano na. Nandun pa ba si Lacson? Aray ko. May gumaganon pa. Hindi, tinatanong. Alam nyo, again, we are not casting aspersions. These have been publicly declared by the Senate President. No? Na napag-alaman naman namin talaga na may 4 na senador. At that time, 4 pa yung bilang niya eh. Na napagsabihan talaga na get out of there. These are official reports to them, no? Or I don't know if official, pero real reports to them. So, paano ka namang hindi mag-iisip ng kahit papano na konting suspicion ba? Can you name that 4 senators? Hindi, lumabas naman na sa media eh. At least yung mga umuwi. 4 dun sa mga umuwi. At saka nakakagulat nga doon, Banat Bay, Tito Soto, magdadrive ng sasakyan niya, palabas. Nami-convoy sa sabi ko. Ay, even if, pero magano yan, may driver yan. Oh, sabi nga nila sabi lang nila na baka wala pa yung driver niya, dinrive niya na palabas yung Hindi, yung driver niya, hiniram ng NBI. Pwede. Hindi, joke lang. Nag-volunteer, baka nag-volunteer yan, baka nag-volunteer. Hindi, biro lang po, biro lang. So, attorney, Tanim road halos, rage, halos 10 to yung umuwi na mga senador. So, etong sa 10 to, 4 dito. Daw, again, ang sinasabi ko po, we have to be very clear here. Lahat ito ay unverified. At puro reports. minority. Puro minority. Pero again, unverified Pero reports yan. sabi rin ata ni Senator Cayetano, pati si Senator Loren, sinabihan pero nanatili. Di ba? Sinuotan pa nga daw ng pinapasuot pa daw ng Bulletproof, bulletproof vest si si Aimee. In fact, ang balita ko, may mga iba sa kanila na hindi naniwala. Kasi parang it's too fantastic to be true. No? So, totoo pala. Pero si Senator Alan, I can assure you with my first hand na experience sa kanya, gulat na gulat siya.